Hello guys! Hello Gemini! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Gemini. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. Tayo general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panonood, Gemini. Okay, so expected message, expected blessings for the year 2025. Intuition. Okay, Gemini. So, this year, sinasabi ng baraha sa'yo na makinig ka sa sinasabi ng iyong puso, na iyong intuition. Napaka-importante sa taong ito yung pagdarasal. Pagdarasal, pananampalataya, pagtitiwala sa Panginoon. Sa kung ano man na religion mo, ano man na spiritual na pinapaniwalaan mo, bigyan mo to ng 100% na focus sa taong ito. And magtiwala ka sa intuition mo kahit anong mangyari. Okay. Okay, Gemini. Okay, storm warning, and then indecision, and all tied up. Okay, Gemini. So, kung makikita mo dito, if ever lang maka-encounter ka sa tong ito ng decision, or pwedeng hindi ka makapag-decision. Kasi, kung makikita mo dito, may storm warning eh. Parang binibigyan ka ng warning ng card na to na maging attentive ka, 'di ba? Maging mapagmatsyag, maging aware ka sa paligid mo, lalo na sa mga decision making mo, okay? Kasi kung makikita mo dito, posibleng maraming pagkakataon sa taong ito na bibigyan ka ng pagkakataon ng universe na mag-decide according sa kung ano yung kailangan mong pagdesisyonan. Okay? So, maging matalino ka sa taong ito. Huwag kang magpadalos-dalos. Kailangan mong alamin kung ano yung tamang decision making this year. And sinasabi dyan sa'yo ng baraha, makinig ka sa sinasabi ng intuition mo. 'Di ba? Nakikita ko yung yung parang balisa na Gemini. Kasi siguro ang dami-daming gusto mong gawin, gusto mong subukan, parang gano'n. Pero hindi ka pa masyadong handa, parang gano'n. So, ihanda mo muna yung sarili mo bago ka gumawa ng decision. And yun, kung hindi ka makapag-decision, huwag kang magde-decision, guys. Kasi, pagsisisihan mo yan eh. Diba? Five of Swords. If may kailangan kang i-give up mo na this year. So, for example, may decision ka na kailangan gawin, and alam mo na yung decision na yun is hindi siya makakabuti sa'yo. Dito, sinasabi sa'yo na i-give up mo na yung mga bagay-bagay na alam mong hindi na makakabuti sa'yo. Diba? Okay. Okay, Gemini. So, dito, kung makikita mo, merong 4 of Wands. Pwedeng tungkol to sa plano sa pamilya. Pwedeng yung iba, merong planong magpakasal, or pwedeng wag mo nang mag-asawa, or pwedeng yung iba magpatayo ng bahay, or pwedeng yung parang dream niya, hindi sila maghiwalay ng mag-asawa na to with kids. Kahit saan siya pumunta, nandun din yung family mo. But may mga pagkakataon sa buhay natin, like kung ang trabaho mo isa kang seaman o OFW, pinili mo ng ganun, talagang i-give up mo yung plano na yun na kailangan sama-sama kayo, unless na mag-migrate kayo together sa ibang bansa kung saan ka magtatrabaho. Ace of Cups, nakikita ko yung sobrang pag-apaw ng cups mo dito. May mga months this year na sobrang magiging masaya ka. Aapaw yung cups mo. Kasi mayroong mga misfortune, may mga misunderstanding, may mga issue from your past. May namatayan siguro sa inyo last year na posibleng makaka-recover ka this year. Okay? So, nakikita ko may pinagdaanan kang the tower sa 2024. Pwedeng namatayan ka, or pwedeng nawalan ka ng relationship, nawalan ka ng pera, ng income. But this year, sinasabi na makaka-recover ka sa lahat ng nawala sa'yo. Okay. Next card is the World. Oh, wow. Yung the World card is possible to na makapag-travel ka around the world. Possible din dito na matapos mo yung mga obligations mo bago dumating yung taon, 2026.
Pwedeng nagpapatayo ka ng bahay, pwedeng matapos mo to, may binabayaran kang utang, bahay, lupa, sasakyan. Pwedeng matapos mo siya this year, 2025. May pinagpapaaral kang anak or pamangkin, apo, posibleng matapos na yung obligations mo, yung duties, responsibilities. Okay? Queen of Wands, yun, you're free. So, sinasabi ng baraha sa'yo na this year, may freedom ka na gawin kung ano yung lahat mong gustong gawin. Kasi, pwedeng, ito yung parents sila, mag-asawa, na tapos na nilang pag-aralin yung anak nila, and malapit na din silang mag-retire. So, nakikita ko yung freedom dito. Ito yung pwedeng matagal mo nang hinihintay na darating sa'yo. It's either retirement, end of contract, parang ganun. So, marami dyan. Okay? Nakikita ko na kung aantay ka or pwedeng nagbe-bash ka ng new job, new career, or career advancement, or level up ng career, may mga posibilidad dito na posibleng i-offer sa yung universe. May mga love life din na pwedeng papasok sa buhay mo. Kung single ka, kung in a relationship ka, pwedeng third party to, temptation. So, be careful. Okay, Two of Wands. Choices, decision. So, yun. Third party, trabaho, negosyo. May trabaho ka na, may kontrata ka na, tapos mayroon pang manggugulo. Okay? So, nakikita ko siya dito, may posibleng naghihintay sa'yo. Okay? May naghihintay ng attention mo. Mag-iingat ka sa third party this year. Kasi, pwede kang magsisi sa bandang huli. Sa una lang yan masarap. Sa una lang maganda. 'Di ba? Makinig ka sa sinasabi ng intuition mo. Ito yung pinaka-highlight this year, intuition. Makinig ka. And kung halimbawa maraming balita, chismis, ideas, information, research muna. Okay, pag-isipan muna bago ka gumawa ng, diba? So, it's confirmation. Tingnan mo, Gemini, At ng karma to is, nagsasabi na, bago ka gumawa ng desisyon, make sure na mag-isip ka, makinig ka sa sinasabi ng intuition mo, ng puso mo, mag-pray ka. And dito, sinasabi, hindi lahat ng mensahe na dumarating sa'yo ay pwede mong paniwalaan. So, maging matalino ka this year. Okay? Okay, so yun, diba? Maraming choices, maraming pagpipilian ka. So, be careful. Nakikita ko siya dito na susubukan ka ng Panginoon this year kung gaano ka katatag. Emotionally, financially, and mentally. Susubukan ka kasi, maraming i-offer sa'yo. And dito mo, matitest kung gaano ka kagaling dumiskarte. Kung gaano ka nagtitiwala sa sarili mo sa Panginoon. Kasi parang pagpasok pa lang ng taon, bibigyan ka na ng maraming pag-iisipan ng Panginoon, ng universe. Parang maraming sleepless nights, overthinking dito. Pero hindi ito masama kasi ang daming offers, ang daming blessings na posibleng darating sa'yo. Yun lang, mahirapan kang magdesisyon kasi marami. Pag marami, diba? Pero pag konti lang, mabilis kang makapag-desisyon kasi alam mo kung anong gusto mo. Pero pag marami pare-pareho yung offer, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Okay? Thank you guys. Bye!